Hello everyone. Hello ma'am. My name is Felipe L. Gabu. I am reporter the number 5. This is my topics, design of a job-based salary program. Job analysis, internal hierarchy, market analysis, grade structure, salary range, salary determination, communication, review and maintain, and performance appraisal. So, mo ni siya ang design of a job-based salary program. The table above shows the steps involved in designing any job-based salary program. Next, incentive pay. Incentive pay in economics and sociology, an incentive is any factor, financial or non-financial, that enables or motivates a particular course of action or counts as reason for preferring one choice to the alternatives. Example, isipin ang isa kupunan sa pagbebenta sa isang kumpanya ng software. Ang kumpanya ay nagpapatupad ng isang programa sa pagbabayad ng insentibo kung saan ang bawat salesperson ay tumatanggap ng bonus batay sa bilang ng mga bagong lisensya ng software na kanilang ibinibenta. Kung mas maraming lisensya ang kanilang binibenta, mas mataas ang kanilang bonus. Nagbibigay ito ng insentibo sa mga salespeople na magtrabaho ng mas mahirap at makamit ang mas mataas na mga target sa pagbebenta. Next topic na number 1, remunerative incentives are said to exist where an agent can expect some form of material reward, especially money, and exchange for acting in a particular way. Ang mga insentibo sa pagbabayad ay parang mga karot na nakalawit sa harap ng isang asno na naguudyok sa kanila na magtrabaho ng higit pa. Halimbawa, ang isang salesperson ay maaaring mag-alok ng mas mataas na komisyon para sa paglampas sa kanilang kuta sa pagbibenta na sa ginagawang mas malamang na itulak niya ang mga karagdagang binta na iyon. Next, moral incentives are said to exist where a particular choice is widely regarded as the right thing to do, or as particularly or as admirable, or where the failure to act in a certain way is condemned as incident. Ang mga moral na insentibo ay umaakit sa pakiramdam ng isang tao sa tama at mali, na naghihikayat sa kanila na kumilos ng etikal. Halimbawa, maaaring mag-alok ang isang kumpanya sa mga empleyado ng isang parangal sa pagkilala sa publiko para sa pagpapakita ng tinitirang pangako sa pagpapanatili, nagbibigay ng inspirasyon sa iba na sumunod. Next, coercive incentives are said to exist where a person can expect that the failure to act in a particular way will result in physical force being used against them or their loved ones by others in the community, for example, by inflicting pain
and punishment or by imprisonment or by confiscating or destroying their position. Ginagamit ng mga mapilit na insentibo ang banta ng parusa upang mag-udyok ng pag-uugali. Halimbawa, ang isang kumpanya ay maaaring magpatupad ng isang patakaran kung saan ang mga empleyado na patuloy na lumalampas sa mga deadlines ay haharap sa isang pagbawas sa kanilang bonus sa pagpaganap sa nahinikayat silang matugunan ang mga deadline ng mas pare-pareho. Next, types of incentives. Number 1, straight pay rate. In the straight pay rate system, a worker is paid straight for the number of pieces he produces per day, and this plan quality may suffer. Ang isang straight pay rate system ay direktang nagbibigay ng gantimpala sa mga manggagawa para sa bawat unit ng output na kanilang ginagawa. Halimbawa, ang isang factory worker ay maaaring kumita ng 50 pesos para sa bawat widget na kanilang na-assemble. Ibig sabihin, kapag mas maraming widget ang kanilang ginagawa, mas malaki ang kanilang kinikita. Proceed. Next, number 2, straight pay rate with a guaranteed base wage. Worker is paid straight for output set by management, even if worker produces less than the target level output. If worker exceeds this target output, he is given wage and direct proportion to the number of pieces produced by him at straight pay rate. Ang isang straight pay rate ay na may garantisadong batayang sahod ay nagsisiguro na ang mga manggagawa ay makakatanggap ng pinakamababang kita kahit na hindi sila makagawa ng sapat na mga unit upang kumita ng malaking halaga sa pamamagitan lamang ng pay rate. Halimbawa, ang isang mananahi ay maaaring makakuha ng batayang sahod na 558 pesos kada oras. Ngunit, nakatanggap din ng karagdagang 28.09 pesos para sa bawat kasuotang makumpleto nila na ginagarantiyahan ang kanilang matatag na kita habang nag-uudyok sa kanilang na gumawa ng higit pa. Next, Halsey plan. Wage of worker are wage rate, T actual time taken to complete job, P percentage of profit shared with a worker is STD time allowed. Ang Halsey plan ay isang sistema na insentibo sa sahod nang pinagsasama ang isang garantisadong batayang sahod sa isang bonus batay sa paglampas sa isang paunang natukoy na karaniwang output. Halimbawa, ang isang magagawa ay maaaring makakuha ng batayang sahod na $58 pesos kada oras. Ngunit makatanggap din ng bonus na 50% ng kanilang oras na natipid kung makumpleto nila ang isang gawain ng mas mababa ang karaniwang oras. Next,
Fringe benefits, various non-wage compensation provided to employees and addition to their normal wage or salaries. Ang mga fringe benefits ay mga non-wage compensation na inaalok sa mga empleyado bilang karagdagan sa kanilang sweldo. Halimbawa, ang isang kumpanya ay maaaring mag-alok ng sigurong pangkalusugan, bayad na oras ng pahinga, at ang mga plano sa pagreretiro bilang mga fringe benefits. Pagpapahusay sa kagalingan ng empleyado at pag-aakit ng talento. Labor Management Relation and the next office, the Labor Management Relation Act, commonly referred to acts that Taft-Hartley Act had two primary purposes: to lessen industrial disputes and to place employers in a more equal position with the unions and bargaining and labor relations and procedures. Ang mga relasyon sa pagmamahala sa paggawa sa opisina ay nagsasangkot ng mga pagkikipag-ugnayan sa pagitan ng mga empleyado at pamamahala na humuhubog sa kapaligiran sa lugar ng trabaho at kasiyahan ng empleyado. Halimbawa, maaaring magtatag ang isang kumpanya ng unyon ng manggagawa upang kumatawan sa mga interes ng empleyado at makipag-ayos sa mga kasunduan sa kolektibong pagkikipagkasundo sa pamamahala na tinitiyak ang patas na sahod at mga kondisyon sa pagtatrabaho. Next, office personnel problems. After being supervisor for a while, you realize that people demonstrate similar patterns of behavior no matter where you work. Ang mga problema sa mga tauhan ng opisina ay maaaring mula sa mga interpersonal na salungatan at pagkasira ng komunikasyon hanggang sa mga isyu sa pagganap, pagdalo at pag-uugali sa lugar ng trabaho. Halimbawa, maaaring makaranas ang isang team na pagbaba ng produktibidad dahil kakulangan ng malinaw na komunikasyon at mga tinukoy ng tungkulin na itinatampok ang pangangailangan para sa epektibong pamahala at mga diskarte sa paglutas ng salungatan. Next, mistake versus behavior problems. Sometimes people who made a mistake are confused with people who have a behavior problem. I can assure you they not the same. Ang mga pagkakamali ay hindi sinasadyang mga pagkakamali sa paghatol o pagpatupad, habang ang mga problema sa pag-uugali ay kinasasangkutan ng mga sadyang aksyon na lumalabag sa mga pamantayan o patakaran sa lugar ng trabaho. Halimbawa, ang hindi sinasadyang pagpapadala ng email sa maling tatanggap ay isang pagkakamali, habang ang patuloy na pagdating ng huli sa mga pulong ng walang wastong dahilan ay isang problema sa pag-uugali. Next, common personnel problems. Below, I've highlighted some of the more common employee problem a company office will face.
Ang mga karaniwang problema ng tauhan sa lugar ng trabaho ay maaaring mula sa individual na mga isyu sa pagganap hanggang sa mas malawak na mga hamon sa organisasyon. Halimbawa, maaaring mahirapan ang isang kumpanya sa mataas na turnover ng empleyado dahil sa kakulangan ng mga pagkakataon sa pagsasanay at pagunlad ng humahantong sa kawalang kasiyahan at pagkawala ng mahalagang talento. Next, the inherited poor performer. This can be one of the most difficult the problem to take care of because most of these people have developed their poor performance level from years of letter or no supervision. Ang minanang mahinang performer ay isang empleyado na kinuha ng isang dating manager at ngayon ay nagpapakita ng hamon para sa kasalukuyang manager. Halimbawa, ang isang bagong supervisor ay maaaring magmana ng isang miyembro ng koponan na patuloy na hindi gumaganap at walang motivation na nangangailangan ng supervisor na magpatupad ng mga diskarte upang mapabuti ang pagganap o matugunan ang issue. Next, the excuses people come up with truly amaze me. Ang excuse Mr. ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang individual na karaniwang gumagamit ng mga dahilan upang maiwasan ang responsibilidad o pananagutan. Halimbawa, maaaring patuloy sa sisihan ng isang empleyado ang kanyang huli sa trabaho sa trapiko o mga teknikal na problema. Kahit na ang mga dahilan ay hindi wasto na napapakita ng isang pattern ng pag-iwas sa personal na responsibilidad. Next, the piss-poor attitude. Trying to change someone's attitude can take a great deal of patience, determination, and commitment because the person may not even realize they have a problem. Ang isang piss-poor attitude ay tumutukoy sa isang negatibo, nakakawalang bahala o hindi nakikipagtulungan na pag-iisip na maaaring makabuluhang makaapekto sa dynamics sa lugar ng trabaho. Halimbawa, ang isang empleyado na may masamang ugali ay maaaring patuloy na magreklamo, tumanggi ng tulungan ang mga kasamahan o pahinain ang mga pagsisikap ng koponan na lumikha ng isang nakakalason na kapaligiran para sa lahat. Next, lazy lamb. The lazy lamb is the person who seems to get away with doing a whole lot of nothing. Ang lazy lamb ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang empleyado na patuloy na hindi maganda ang pagganap at umiiwas sa pagkuha ng inisyatiba, kadalasang umaasa sa iba upang kunin ang kanilang pagiging maluwag. Halimbawa, ang isang miyembro ng koponan ay maaaring patuloy na makaligtaan ang mga deadline, magtalaga ng mga gawain sa mga kasamahan at mag-ambag ng kaunti sa mga proyekto ng pangkat na nagiging pabigat sa pangkalahatang produktibidad ng koponan. Next, responsibility and accountability. Before you even begin to correct
create a problem, everyone needs to realize what they personally responsible for. That may sound very basic, but not all employees truly understand what their responsibilities are until you sit them down and clearly outline them. Ang responsibilidad ay tumutukoy sa mga tungkulin at gawain na itinalaga sa isang individual. Habang ang pananagutan ay nakatuon sa mga kahinatnan ng kanilang mga aksyon. Halimbawa, ang isang manager ng proyekto ay may pananagutan sa pumunuan ang isang kupunan upang makumpleto ang isang proyekto sa oras at sa loob ng budget. Ngunit sila ay mananagot para sa tagumpay o pagbigo ng proyekto. Next, the last topic, the biggest lesson. The most significant lesson I've learned and dealing with personal issues is that we have to care about what we're doing. Ang pinakamalaking aral na matutuhan mo ay kadalasan ang hindi mo inaasahan. Halimbawa, ang isang tila hindi gaanong mahalagang pagkakamali ay maaaring mabunyag ng isang mahalagang depekto sa iyong proseso na pumilit sa iyong umangkop at pagbutihan para sa hinaharap na tagumpay.